Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Naitanong niyo na ba sa inyong sarili kung bakit tila humihina ang inyong mga binti kahit na masustansya naman ang inyong kinakain, regular ang ehersisyo at ginagawa naman ninyo ang lahat ng tama? Bakit parang lalong tumatarik ang mga hagdanan? Bakit ang simpleng pagtayo mula sa upuan ay tila mas matagal na ngayon? Ito ba'y dahil lang sa edad o mayroon bang ibang bagay na lihim na nakasasama sa inyo? Dito po kayo maaaring magulat. Minsan hindi ito tungkol sa kung ano ang hindi ninyo ginagawa. Ito ay tungkol sa isang bagay na ginagawa na ninyo nang hindi namamalayan ang panganib. Dahil itinuro sa kanila sa buong buhay nila na ang mga prutas ay natural malusog at kapaki-pakinabang karamihan sa ating mga senior ay gumagawa ng isang tahimik na pagkakamali araw-araw na may buong pananampalataya na ginagawa nila ang tamang desisyon. Oo, karamihan naman ay tama, ngunit narito ang katotohanang hindi madalas pag-usapan: hindi lahat ng prutas ay angkop para sa mga senior citizen. Sa katunayan, ilang prutas yung mga kinakain natin linggo-linggo nang walang pag-aalinlangan ay maaaring unti-unting magpahina ng mga binti, magpalala ng pamamaga ng kasukasuan, magdulot ng sakit sa tuhod, at gawing mas mahirap ang paglalakad. Ang mga prutas na ipinapakilala bilang malusog ay maaaring lihim na sumisira sa lakas, balanse at liksi ng inyong mga binti. Alam nyo, habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating katawan. Bumabagal ang ating metabolismo, humihina ang sirkulasyon, at ang mga pagkaing dati mabuti para sa atin ay maaari nang magsimulang dahan-dahang makasama sa atin. Lalo na ang ilang prutas. Sa kabila ng kanilang matamis na lasa at inosenteng anyo, naglalaman sila ng mga acido carbs at iba pang kemikal na nagpapababa ng asukal sa dugo, nagpapalala sa mga kasukasuan at nagpapahina ng inyong mga binti. Ang mas malala pa, ang pinsala ay mabagal banayad at hindi nakikita hanggang sa bigla na lang kayong makaramdam ng kirot sa inyong mga binti, isang pangmatagalang sakit sa inyong mga hita o isang hindi komportableng paninikip sa inyong mga tuhod pagkatapos lamang ng isang maikling lakad. Ngayon, ililista ko ang 7 pangunahing prutas na dapat iwasan ng mga taong lampas 10 anyos, lalo na kung nais ninyong protektahan ang inyong mga binti mula sa pangmatagalang pinsala, sakit at paghina. Wala sa mga prutas na ito ang ligtas kahit na mukha silang hindi nakakapinsala. Kapag nalaman ninyo ang katotohanan, hindi na ninyo titingnan ang inyong sisidlan ng prutas sa parehong paraan muli. Kaya naman kung pinahahalagahan ninyo ang inyong lakas at nais ninyong mapanatiling malakas, matatag at walang sakit ang inyong mga binti, samahan ninyo ako hanggang sa dulo. Ito na marahil ang panggising na hinihintay ng inyong katawan. Ngunit, bago tayo magsimula, sandali lang. Kung nag-aalala kayo sa inyong kalusugan, pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications dahil nagbabahagi kami rito ng mga katotohanang hindi pinag-uusapan ng iba. Kung kasama ko kayo, mangyaring ipaalam sa akin kung ang video na ito
ay tumatatak sa inyo habang pinapanood ninyo ito ngayon. I-type ang numero 11 sa comment section. I-type ang 00 kung hindi. Hindi ninyo alam kung gaano kahalaga ang inyong boses. Magsimula tayo sa unang prutas sa ating listahan. Bagamat ito ay pinupuri sa pagbabawas ng pamamaga, maaaring maranasan ng mga nakatatanda ang kabaligtaran na epekto. Pag-usapan natin ang pinya. Ang tropical makatas at masarap na pinya ay matagal nang itinuturing na isang natural na anti-inflammatory dahil sa isang compound na tinatawag na bromelain. Ngunit heto ang kakatwa, para sa mga senior ang pinya ay maaaring ang tahimik na salarin sa kabila ng malawakang paniniwala na nakakabawas ito ng pamamaga. Alam nyo, ang pinya ay may natural na asukal at malalakas na asido. Bukod dito, ang mga asukal na iyon ay hindi gaanong malusog tulad ng inaakala, lalo na kung kayo ay higit sa 40 anyos. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga daluyan ng dugo ay nagiging mas marupok at sensitibo. Hindi na sila tumutugon sa parehong paraan sa pagtaas ng asukal. Ang pinya ay nagbibigay ng natural na sugar boost sa daluyan ng dugo sa kabila ng mga benepisyo nito sa kalusugan. Ano ang epekto nito sa inyo? Nagdudulot ito ng mabilis na pagtaas ng antas ng asukal sa dugo. Ang maliliit na daluyan ng dugo na nagbibigay sustansya sa inyong mga binti, paa at kalamnan ay maaaring mapinsala dahil sa pagtaas na iyon. Habang lumilipas ang panahon at humihina ang inyong sirkulasyon, mas kaunting oxygen ang natatanggap ng inyong mga binti. Alam nyo ba kung ano ang sanhi nito? Pamamaga, pagkapagod at sakit. Iyon ang dahilan kung bakit nararamdaman ninyo ang mapurol at humihilang sakit sa inyong mga binti pagkatapos ng isang mabilis na paglalakad. Naninigas ang inyong mga tuhod kapag tumatayo. Kahit na maghapon kayong nakaupo, nagsisimulang sumakit ang inyong mga bukong-bukong. At hindi pa diyan nagtatapos. Bukod sa pagiging matamis, ang pinya ay may maasim na lasa. Lalo na kung mayroon na kayong arthritis o pamamaga, ang asido na iyon ay maaaring lalong makairita sa inyong mga kasukasuan. Ito ay tulad ng paggatong sa apoy na naglalagablab na sa inyong mga tuhod, balakang at bukong-bukong. May ilang tao pa ngang nagsasabi na pagkatapos kumain ng pinya, parang bumibigat ang kanilang mga binti na tila unti-unting nawawala ang kanilang lakas. Dapat ninyo ring malaman ito, ang kilalang enzyme na bromelain ay maaaring makipag-ugnayan sa ilang mga gamot, lalo na sa mga pampalabnaw ng dugo, blood thinners, na ginagawa silang sobrang lakas o hindi epektibo. Ngunit ito ang pinakamapanganib na bahagi, walang malinaw na sintomas o matinding sakit na dulot ang pinya. Sa halip, ito ay dahan-dahang gumagapang hanggang sa matuklasan ninyo na hindi na kayo makagalaw tulad ng dati. Ang pinakanakalulungkot na aspeto, karamihan sa mga senior ay hindi alam na ang kanilang taunang paghina ng binti ay maaaring sanhi ng prutas na kinakain nila para sa kalusugan. Ano ang maaari ninyong gawin? Bagamat hindi ninyo kailangang tuluyang iwasan ang pinya, dapat ninyong limitahan ang inyong pagkain nito, lalo na kung nakakaranas kayo ng paulit-ulit na pananakit ng binti o hindi maipaliwanag na pamamaga.
Ang pinsala ay banayad ngunit totoo. Paano naman ang susunod na prutas? Kung ang pinya na may mga katangiang anti-inflammatory ay maaaring maging ganito kasama para sa mga tumatandang binti, paano pa kaya ang isang prutas na masarap malambot at kilala sa pagpapataas ng potassium at lakas ng kalamnan? Ngunit maaaring ito ay mapanlinlang. Pag-usapan natin ang saging. Malambot, matamis at mayaman sa potassium, ang saging ay itinuturing na isang napakagandang pagkain. Sinasabing tumutulong ito sa mga kalamnan, nagbibigay ng enerhiya at pumipigil sa pulikat. Gayunpaman, iba ang sitwasyon para sa mga nakatatanda. Ang saging ay mayaman sa natural na asukal at mabilis matunaw na carbs. Ibig sabihin nito, pagkatapos kumain ang inyong katawan, ay nagsisimulang labanan ang insulin at tumataas ang antas ng inyong asukal sa dugo. Kapag madalas itong nangyayari, ang inyong mga binti ay nagdurusa dahil humihina ang sirkulasyon at tumitindi ang pamamaga. Ang mga posibleng sintomas ay ang pagbigat ng binti, pagkatapos kumain paninigas ng binti, at mapurol na sakit kapag naglalakad o umaakyat ng hagdan. Ngunit hindi lang iyan. Ang saging ay nagpo-promote din ng fluid retention o pagpapanatili ng likido sa katawan, lalo na sa mga taong may problema sa puso. Ang resulta nito ay naninigas na kasukasuan, namamaga na paa at bukong-bukong. Ito ay may tahimik na epekto. Kumakain kayo ng saging dahil sa tingin ninyo ay mabuti ito para sa inyong mga kalamnan, ngunit sa halip maaaring unti-unti nitong pinapahina kayo. Ang pinakamasama, sa paglipas ng panahon, ang pagkain ng saging ay maaaring magdulot ng karagdagang sakit at hirap sa paggalaw. Ngunit ang epektong ito ay hindi agad mararamdaman. Kung ang inyong mga binti ay madalas na mabigat, masakit, o namamaga, isipin ninyo ang mga prutas sa inyong plato. Bagamat ang saging ay hindi kasing palakaibigan tulad ng inaakala, paano kung may isang bagay na mas maliit pa na may parehong lakas? Ang saging ay kilala sa pagsuporta sa mga kalamnan. Ang susunod nating prutas ay maliit, kaibig-ibig at mukhang inosente, ngunit maaaring sinusunog nito ang inyong mga kasukasuan. Pag-usapan natin ang ubas. Ang ubas ay tila hindi nakakapinsala, maliit, makatas, at madaling kainin bilang merienda. Bukod pa rito, ito ay heart-healthy, mayaman sa antioxidant at lubos na iginagalang. Gayunpaman, hindi alam ng karamihan na ang pagkain ng ubas ay maaaring magdulot ng katamtamang pananakit ng binti, paninigas at pamamaga sa mga senior. Bakit? Dahil ang ubas ay naglalaman ng fructose, isang asukal na direktang sinisipsip ng atay at nagiging taba, at uric acid na maaaring maging mapanganib sa sobrang dosis. Ang tunay na pinsala ay nagsisimula kapag hindi na ito kayang tunawin ng buo ng inyong atay. Ang uric acid ay naiipon sa mga kasukasuan, lalo na sa mga daliri ng paa, bukong-bukong at tuhod, na nagre-resulta sa paminsan-minsang pagkirot, pananakit at pamamaga. Dahil sa paulit-ulit na sakit na iyon, kahit ang magaan na paglalakad ay nagiging mahirap. Naranasan nyo na ba ang matinding kirot sa inyong hinlalaki sa paa sa gabi? Biglang nanigas ang inyong mga binti. Ang isang bagay
na kasing simple ng pagkain ng isang dakok ng ubas ay maaaring magpataas ng inyong uric acid. Nag-aambag din ang fructose sa patuloy na pamamaga ng inyong katawan. Nagreresulta ito sa paninigas, mas mataas na presyon at mas mabagal na paggalaw. At napakadaling maparami ng kain ng ubas. Sila ay sapat na maliit para patuloy na kutkutin. Bago nyo mamalayan, 2 o 3 tasa na ang nauubos at mabilis na naiipon ang asukal. Kaya kahit na ang ubas ay maaaring mukhang isang masustansyang merienda habang kayo ay tumatanda, maaaring unti-unti nitong binabawasan ang pagiging flexible ng inyong mga binti at ginagawang hindi gaanong komportable. Ngayon alam na ninyo kung ano ang maaaring nakatago sa ilalim ng tamis na iyon. Isipin ang koneksyon na ito kung regular kayong kumakain ng ubas at lalo kayong naninigas at namamaga. Gayunpaman, may iba pang masasarap na prutas na may potensyal na maging mapanganib. Ang isa pa ay kilala sa pagiging hydrating sagana at matingkad, ngunit huwag magpalinlang. Ang lasa nito ay parang tubig, ngunit sa loob gumagana ito tulad ng asukal. Pag-usapan natin ang pakwan. Magaan at nakakapresko, ang pakwan ay isang simbolo ng tag-araw at hydration. Ngunit posible kayang lihim na sinisira nito ang inyong mga binti. Hindi ba't kakaiba? Lahat ay naniniwala na ang pakwan ay isang mahusay na paraan upang manatiling hydrated. Ito ay karamihang tubig, mababa sa calories at tila ligtas. Ngunit narito ang sikreto, ang glycemic index ng pakwan ay napakataas. Ibig sabihin, tulad ng mga matatamis, mabilis nitong pinapataas ang antas ng asukal sa dugo. At para sa mga senior, ang madalas na pagtaas ng asukal na iyon ay nagdudulot ng malubhang pinsala lalo na sa kanilang mga binti. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Kapag mabilis na tumataas ang antas ng inyong asukal sa dugo, naglalabas ng insulin ang inyong katawan. Ngunit habang tumatanda ang katawan, humihina ang regulasyon ng insulin. Ang resulta ay pamamaga lalo na sa mga lugar na may mahinang sirkulasyon. Saan ito lumalabas? Sa inyong mga tuhod, bukong-bukong at binti. Posible ang pagkapagod ng binti pagkatapos kumain, mapurol na pananakit sa maikling paglalakad at paulit-ulit na pamamaga ng bukong-bukong. Ang pag-akyat sa hagdan ay nagsisimulang maging parang pag-akyat sa bundok. Bagamat ang pakwan ay may delikadong tekstura sa loob, pinapahina nito ang inyong mga binti tulad ng isang magandang patibong. Ito ay makatas at nakakapresko, kaya karamihan ng tao ay kumakain nito ng marami. Ang isang hiwa ay nagiging 2, tapos 3 na nagpapataas ng dami ng asukal, stress at pamamaga. Ito ay mapanlinlang. Nagdurusa ang inyong mga binti, humihina ang inyong sirkulasyon at tumataas ang inyong asukal sa dugo kahit na sa tingin ninyo ay umiinom kayo ng tubig. Totoo ba na ang pakwan ay nagpapanatili sa mga nakatatanda na hydrated o bahagyang tumataas ang hirap sa paggalaw sa bawat kagat? Kung madalas kayong kumain ng pakwan at ang inyong mga binti ay lalong nakakaramdam ng pagod, kamakailan, maaaring panahon na para magbago ng isip. Dumako tayo sa isang prutas na iniuugnay sa kalusugan at bitamina C. Kasama ito sa almusal, mga inuming pampalakas
ng resistensya at mga juice. Sa kabilang banda, ang mga matatanda ay maaaring magdusa mula sa isang acidic na pag-atake sa kasukasuan. Pag-usapan natin ang mga dalandan o kahel. Matingkad at mabango ang mga dalandan. Karaniwan itong makikita sa mga plato ng almusal, inumin at mga suplement sa kalusugan. Sinasabing ang bitamina C ay tumutulong sa kanila na palakasin ang resistensya. Gayunpaman, para sa mga senior, lalo na sa mga higit sa stints ang mga dalandan, ay maaaring magtago ng isang hindi kanais-nais na katotohanan. Hindi gusto ng inyong mga kasukasuan ang asido sa likod ng citrus na kinang na iyon. Sagana sa citrus ang mga dalandan. Kahit na mukha itong normal, maaari nitong tahimik na inisin ang inyong mga kasukasuan, lalo na kung mayroon na kayong arthritis, paninigas o pamamaga sa inyong katawan. Maaari kayong makaranas ng paulit-ulit na pananakit ng balakang, pananakit ng binti, pagkatapos ng matagal na pag-upo, paglala ng pamamaga, limitadong paggalaw, at unti-unting paninigas ng tuhod sa umaga. Maaaring isipin ninyo na ito ay dahil lamang sa pagtanda, ngunit ang mismong sakit na sinusubukan ninyong iwasan ay maaaring pinalalala ng inyong malusog na gawi sa pag-inom ng orange juice sa umaga. Ito ang nangyayari. Ang citric acid sa mga dalandan ay may epekto na higit pa sa inyong tiyan. Nakakarating ito sa inyong daluyan ng dugo at maaaring magpalala sa mga sensitibong tissue sa inyong mga kasukasuan. Itinataas din nito ang antas ng asukal sa dugo kapag isinama sa natural na asukal ng prutas. Ang resulta, pamamaga sa buong katawan. Namamaga ang inyong mga tuhod, bukong-bukong at binti na ginagawang mas masakit at mabigat ang bawat hakbang. Tulad ng nakikita ninyo, maaaring hindi nakakapinsala ang mga dalandan sa mga mas bata, ngunit mayroon silang banayad na epekto sa mga matatanda na may tumatandang kasukasuan at humihinang sirkulasyon. Ang pinakamasamang aspeto ay dahil matagal nang iniuugnay ang mga dalandan sa kalusugan, kinakain ninyo ito sa paniniwalang may ginagawa kayong mabuti. Gayunpaman ngayon ay napagtanto ninyo na maaaring hindi nila itinataguyod ang inyong kapakanan. Ano ang susunod? Ang prutas na ito ay mukhang malutong malinis berde at may mas kaunting asukal. Itinuturing itong ligtas na pagpipilian. Ngunit nagtatago ito ng isang bagay na maaaring magdulot ng pananakit, ng balakang, paninikip ng tuhod at pulikat sa gabi. Ngayon pag-usapan natin ang mga berdeng mansanas. Ang mga berdeng mansanas ay may natural na malutong at malinis na anyo. Dahil hindi gaanong matamis ang lasa nito, karamihan ng tao, lalo na ang mga senior, ay iniisip na ito ang mas malusog na pagpipilian. Mukha itong isang mababang asukal na masustansyang merienda. Ngunit hindi alam ng karamihan na ang mga berdeng mansanas ay maaaring tahimik na magdulot ng pananakit, ng binti, paninigas at pagkapagod. Ang dalawang banta ay ang malic acid at nakatagong natural na asukal. Pag-usapan muna natin ang malic acid. Ang maasim na lasa ng mga berdeng mansanas ay sanhi ng asidong ito. Mahusay ito para sa mga mas bata, ngunit maaaring masama ito para sa panunaw ng mga matatanda. Kapag pumasok sa katawan ang malic acid,
Maaari nitong inisin ang mga tissue kabilang ang mga kasukasuan, at habang tayo ay tumatanda, nagiging mas sensitibo ang ating bituka. Ang ilang matatanda ay nakakaranas ng matinding pananakit ng balakang o hita pagkatapos kumain ng mansanas. Ang iba naman ay nakakaranas ng paninigas sa kanilang mga tuhod o bahagyang init sa kanilang mga paa. Nagsisimula ito ng dahan-dahan, ngunit habang naiipon ang asido, nagiging mas madalas ang sakit. Susunod ay ang asukal. Kahit na ang mga berdeng mansanas ay hindi kasing tamis ng mga pulang mansanas, naglalaman pa rin ito ng mga natural na asukal. Ang mga matatanda na may mas mahinang metabolismo ay nakakaranas ng pagbabago sa asukal sa dugo dahil sa asukal na iyon. Posible ang pagod na binti, pulikat sa gabi, paninigas sa umaga o panghihina kapag umaakyat ng hagdan. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang mga berdeng mansanas ay madalas na kinakain ng hilaw bilang merienda o kahit bago matulog, na may patuloy na epekto sa katawan. Ang mga berdeng mansanas ay maaaring dahan-dahang ginagawang mas mahirap ang paglalakad, pinapatigas ang mga kasukasuan, at ginagawang mas hindi mapakali ang mga gabi para sa mga tumatandang katawan sa kabila ng kanilang tila malusog at dalisay na anyo. Na paano naman ang isang mayamang tropikal na prutas na napakatamis? Kung ang isang bagay na kasing simple ng isang mansanas ay kayang gawin ito, ano pa kaya ang pinakasikat na prutas? Pag-usapan natin ang mangga, ang tunay na sugar bomb. Malambot, makatas, at halos parang candy ang mangga. Ang prutas na ito ay kinagigiliwan ng halos lahat, lalo na sa tag-araw. Ngunit narito ang katotohanan para sa mga matatanda na may pananakit ng binti at kahinaan sa kasukasuan. Ang mangga ay maaaring ang pinakamapanganib na prutas. Bakit? Dahil ito ay may napakaraming natural na asukal. Hindi kaunti, kundi isang malaking sugar rush na mabilis at kapansin-pansing nagpapataas ng antas ng inyong asukal sa dugo. Kung kayo ay wala pang 30 at aktibo, karaniwang kayang tiisin ng inyong katawan ang pagtaas na iyon. Ngunit nagbabago ang inyong metabolismo pagkatapos ng edad na 60. Ang insulin ay tumataas at pagkatapos ay bumabagsak bilang resulta ng sugar surge na iyon. Sa tuwing nangyayari ito, lumilikha ng pamamaga ang inyong katawan sa kaibuturan ng inyong mga kasukasuan, lalo na sa malambot na tissue sa paligid ng inyong mga tuhod, balakang at bukong-bukong. Maaari kayong makaranas ng pagkirot sa inyong mga daliri, sa paa, pamamanhid na hindi nawawala, pamamaga sa paligid ng inyong mga paa sa gabi, o gumagapang na kabigatan sa inyong mga binti. Kung mayroon kayong mga problema sa nerbiyos, ang mangga ay hindi mukhang isang mabigat na pagkain. Magaan ang lasa at nakakapresko, kaya madaling kumain nito ng marami na nagpapalala sa sitwasyon. Ang sikreto ay para sa inyong katawan, walang kabuluhan ang pakiramdam ng gaan. Ang reaksyon nito ay pinapagana ng asukal na sa paglipas ng panahon ay maaaring magresulta sa hindi matatag na mga binti, pananakit ng kasukasuan at mabagal na paglalakad. Itinuturing ng maraming matatanda ang mangga
bilang isang natural na kasiyahan. Ito ay natural, ngunit hindi nangangahulugang ito ay malusog para sa mga tumatandang kasukasuan at mahinang sirkulasyon. Nakita na ninyo ang buong larawan ngayon. Kahit na 7 prutas ang pinupuri para sa kanilang mga benepisyo sa kalusugan, may mga panganib para sa mga higit sa 60. Ngunit narito ang magandang balita. Ang kabaligtaran ay totoo para sa ilang mga prutas. Nilalabanan nila ang pamamaga, binabawasan ang pananakit ng kasukasuan at nagtataguyod ng malakas at matatag na mga binti. Pag-usapan natin ang mga nakapagpapagaling na opsyon na iyon at kung ano ang dapat kainin ng mga senior sa halip. Ngayong alam na ninyo kung aling mga prutas ang dapat iwasan, pag-usapan natin kung ano ang maaari ninyong kainin. Dahil ang pagkain ng tamang prutas ay higit pa sa pagbibigay kasiyahan sa inyong gana. Pinapagaling nito ang inyong katawan. Magsimula tayo sa pag-usapan ang mga berries tulad ng blueberries, raspberries, at blackberries. Ang maliliit na prutas na ito ay may malakas na katangiang anti-inflammatory. Mababa ang mga ito sa asukal, mayaman sa antioxidants at mabait sa antas ng asukal sa dugo. Pinakamahalaga, pinapabuti nila ang sirkulasyon lalo na sa mga binti. Binabawasan nila ang pamamaga, nilalabanan ang paninigas at nagtataguyod ng mas maraming paggalaw. Sunod ay ang mga seresa cherries, ngunit sa katamtamang dami. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng uric acid, maaaring bawasan ng mga seresa ang panganib ng mga flare-up ng gout at pananakit ng kasukasuan. Binabawasan nila ang pagkirot sa mga tuhod at daliri ng paa, pati na rin ang pananakit ng mga kasukasuan. Makakakuha kayo ng malaking ginhawa mula sa isang maliit na dakok lamang ng seresa. Sunod ay ang abokado. Oo, ito ay isang prutas at isa sa pinakamahusay para sa pagpapanatili ng malusog na mga kasukasuan. Bakit? Dahil ito ay mayaman sa malusog na taba na nagsisilbing unan sa inyong mga kasukasuan at nagpapababa ng panloob na pamamaga. Tumutulong din ito sa regulasyon ng insulin na nagreresulta sa pare-parehong enerhiya ng walang pagbabago sa asukal sa dugo. Naghahanap ba kayo ng isang bagay na madaling kainin? Subukan ang papaya. Ang malambot na tropikal na prutas na ito ay naglalaman ng mga enzyme na tumutulong sa panunaw at pagbabawas ng pamamaga. Ito ay magaan sa tiyan at mabait sa mga tumatandang kasukasuan. Tandaan din ang mga pears. Kainin ang mga ito na may kaunting protina o hibla fiber. Nagdaragdag sila ng tamis nang hindi masyadong matamis. Nagbibigay sila ng enerhiya nang hindi gaanong pinapahirapan ang inyong mga binti. Sa halip na saktan ang inyong katawan, bawat isa sa mga prutas na ito ay tumutulong dito. Hindi sila nagdudulot ng pamamaga o hindi komportabling pakiramdam. Binibigyan nila ang inyong katawan ng sigla, balanse at kapayapaan na kailangan nito. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagkain ng prutas. Ito ay tungkol sa pagpili ng mga tamang prutas para sa inyong edad, mga prutas na kasalukuyang mabuti para sa inyong katawan. At kapag ginawa ninyo ang mga sinadyang pagpili na iyon, mapapansin ninyo ang pagkakaiba, mas magaan na mga umaga, mas malayang paggalaw, at mas matatag na mga hakbang. Magtatapos tayo sa ilang paalala
at isang mensahe para lamang sa inyo. Kung umabot kayo hanggang dito, alam kong nagmamalasakit kayo sa inyong kalusugan, lakas at kinabukasan. At nais kong malinaw ninyong marinig ito, may oras pa kayo para magbago. May oras pa kayo para bumuti ang pakiramdam at hindi kayo nag-iisa. Mahirap ang pagtanda. Ang unti-unting pag-usbong ng sakit, paninigas at takot na madapa ay maaaring paminsan-minsan ay magparamdam sa inyo na tila naglalaho ang inyong katawan. Ngunit narito ang katotohanan, sa halip na gumawa ng mga marahas na hakbang, maaari ninyong kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paggawa ng matalino at maliliit na pagbabago, isang pagpili, isang pagkain at isang prutas sa isang pagkakataon. Bagamat ang mga prutas na pinag-usapan natin ngayon ay hindi naman laging masama para sa inyo, maaaring hindi sila ang pinakamainam para sa inyo sa ngayon. At ayos lang iyon dahil ang pagtanda ay hindi nangangahulugang kailangan ninyong sumuko. Ang layunin ay maging mas matalino. Makikita ninyo ang pagbabago kapag nagsimula kayong kumain ng may kamalayan at pumili ng mga pagkaing nagtataguyod ng kalusugan ng kasukasuan, lakas at sirkulasyon. Mas magaan na mga hakbang, mas maayos na mga umaga, mas mataas na flexibility at mas kaunting sakit. Iyon ang gusto natin, hindi takot o limitasyon. Ngayon gusto kong marinig ang inyong panig. Sa comment box sa ibaba, ipaalam sa amin kung ano ang natutunan ninyo ngayon at anong pagbabago ang handa ninyong gawin. Suportahan natin ang isa't isa dahil ang pagbabahagi ay nagpapabuti sa ating lahat. Kung nakatulong ang video na ito o kahit bahagyang nagbukas ng inyong mga mata, mangyaring i-click ang like button upang matiyak na hindi ninyo mapapalampas ang anumang impormasyon na maaaring magpabuti sa inyong kalusugan. Mag-subscribe bago kayo umalis at i-on ang inyong notifications. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakitype ang numero 11. I-type ang 00 kung hindi ninyo alam kung gaano kahalaga ang inyong komento. Ibahagi rin po ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at sa lahat ng sa tingin ninyo ay makikinabang dito. Manatiling matatag at mapagmatiyag. Tandaan ang inyong kalayaan ay dala ng inyong mga paa.